Hello, mga kaigsunan, mga kababayan ko, mga kaibigan sa Pilipinas at sa buong mundo. Apil na ang atong mga amigo nga mga foreigners o tinatawag na APAM dito sa Pilipinas, no? APAM is a foreigner around Manila. Yan ibig sabihin parang slang word sa na nauso ngayon, no, sa Pilipinas. Ang aking content ngayon ay tungkol sa aking personal na reaksyon o analysis sa nangyari sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito mga kaibigan, mga kapatid, wala naman akong kinakampihan kundi akin lang ina-analyze ang sitwasyon para ang ating mga viewers o ating mga fans dito sa ating Travel 369 ay makapag-isip-isip. Wala pong ano dito, hindi ko sinasabang tama ako o tama sila, kundi ito ay isang personal opinion o analysis lamang, no? So, umpisahan natin, no, nung bago siya na aresto yung ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba ginisa siya sa Senado, yung tawag no, mga quadcom ba 'yon? At kahit nung panahon pa ng siya ay nakaupo ay tinitira na siya ni Trillanes, no, na kinakasuhan na siya at saka si former Senator Laila de Lima ng human rights violation daw sa kanyang pulisya tungkol sa drugs, no, na sabi ng ating dating Pangulo na nalulun sa bisyo ang buong bansa. Ilang milyon ang nalulun sa bisyo ng droga ang ating mga kababayan, kaya dumami ang krimen, ano? May mga nare-rape na mga bata, mga matatanda, kasi nga abnormal nga ang utak nung ikaw ay adik, siyempre high ka, ang tingin mo sa matanda parang maganda na rin. Ang bata naman, wala ka na sa ayos. Pati bata, ginagahasa ng mga adik. At nung wala pa si Pangulong Duterte, pag pupunta ako sa Pasay, ang daming ano dyan. Daming mga hold-upper dyan, mga snatcher, lalapitan ka, tapos hingan ka ng pera o kunin yung relo mo, mga wallet. Hindi lang sa Pasay, sa Manila, sa Caloocan, sa buong Metro Manila yan. Pero nung umupo ang ating dating Pangulong Duterte, talagang halos zero takot ang mga adik. Wala nang tumatambay sa labas, nagiinuman, aalukin ka ng isang shot, tapos kati lang pala yon dahil hingan ka ng pera para madagdagan ng kanilang iinumin. Okay, so doon pa lang, kinakasuhan na si dating Pangulong Duterte. Tapos sa Quadcom naman, ginigisa siya. Sabi ni Pangulong Duterte na, kung talagang may kaso ako, di kasuhan niyo ako. At patunayan niyo sa korte na ako ay guilty sa human rights violation, yung lalo na yung extrajudicial killings. Kasi naging one-sided kasi yung sila Trillanes, sila de Lima na political. Pinapatay daw yung na walang kalaban-laban. Parang tingin ko naman hindi naman sirugan ka sama ang ating mga kapulisan. Siyempre, pag nanlaban at may armas yung kabila, uunahan na nila yon kasi kaysa sila pa yung mapatay. Yun talaga. Ang tanong ko kasi, paano naman yung mga nagahasa na kababayan natin dahil sa mga adik na yan, dahil abnormal nga? Hindi na nila nakikita yun. Ang nakikita lang nila yung mga adik na napatay. So, magmula nung umupo ang ating dating Pangulo Duterte, talagang halos napaka-safe ng ating bayan. Wala na magnanakaw, walang nanggagahasa, halos bumaba talaga. Grabe pagbaba ng kriminalidad sa ating bansa. Now, balikan natin itong nangyari ng pag-aresto ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nila General Torre, no, sa paglapag niya sa Villamor Air Base ba yun? Galing Hong Kong. At naawa nga ako kay Kitty, yung kanyang bunsong anak, no, sila Hanilit Napansin niya na nasaktan talaga sa pag-aresto. Imagine 80 years old, no? Mag 80 years old siya ngayong
March 28. Tapos dinala pa sa The Hague, Netherlands. Kaya sabi ni Pangulong Duterte dati, anong kasalanan ko? Kasi Bisaya kasi to. May warrant of arrest daw. Pero halatang politically motivated kasi bakit ang ginamit na aeroplano parang private plane. Hindi naman niya yung aeroplano ng ICC. Ha? Sa tingin ko lang ha. Tapos dumaan pa ng Dubai yata. Parang napakabilis. Kaya nung nakita ko yung pag-ano ni Amy Marcos naman sa Senado at saka yung ibang opinion, no, na meron naman tayong justice system dito sa Pilipinas. Dapat, kasi ang sabi nila sa batas, nakalagay doon na kapag halimbawa may kaso yung isang tao, ito dating presidente ito, hindi ito basta-basta high profile personality ito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dapat, nung inaresto, dapat dalhin sa local court or ating bansang korte, hindi yung ibang bansa. At pangalawa, ang ating bansa hindi na miyembro ng ICC. So bakit pa tayo dinala? Bakit dinala yung ating kababayan na dating Pangulo sa The Hague, Netherlands? Hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Matagal na tayo hindi miyembro, 2019 pa yata. Kailan ba yun nawala na tayo sa membership ng ICC? So, halatang politically motivated po, no? Ang pag-aresto ng ating dating Pangulo. At 80 years old na, kawawa siya. Alam ko, baka mamaya yung gamot niya hindi na masyadong na-maintain kasi wala namang personal na nag-aalaga sa kanya na miyembro ng pamilya. O tingnan nyo mga kapatid, kung talagang maraming galit sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang daming global ngayon ang marcha, nagmamarcha, nagrarally ng sumisigaw na pangalang Duterte. Duterte. Tapos, nakalagay pa, bring him home. O bring him back. Bring him back. So, pati mga foreigners nga nakikisimpatiya sa mga kababayan natin, ano? At sila ay pabor din dahil sabi nila tama ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, no, sa kanyang war against drugs. At marami nga akong tinanong ng mga kababayan natin kung anong kailang naramdaman. Nakaramdaman sila ng awa. At saka yung ginawa naman daw ni Duterte ay talagang malaking impact sa ating peace and order, yung safety ng ating mga mamamayan. Pag naglalakad ka dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, mukhang safe ka. Pati nga mga taxi driver, nakakausap ko. Dati daw maraming hold-uppers, pero nung umupo ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, halos hindi na sila walang naho-hold up na, wala nang nangyaring masama sa ating mga taxi drivers dahil nga wala nang mga adik. Okay? So imagine, merong rally sa Japan, merong rally sa US, iba't ibang bahagi ng mundo. Lalo na sa Mindanao, ang mga kababayan natin taga Mindanao, dahil taga Mindanao si Pangulong Duterte. Ang ating mga kapatid na mga Muslim, sa Marawi sila, mga MLF, Bangsamoro, by dugong Muslim si Pangulong Duterte, no? Ang lola yata niya isang Maranao. So, siyempre, naawa sila at naiinsulto ang ating bansa, no? Imagine, nung panahon ng Hapon, ito parang kinukumpara ko panahon ng Hapon, yung tinatawag ng makapili, na ang ating mga kapwa Pilipino ay lalagyan ng parang sa Bisaya yan, yung ano ba tawag nun, parang buyot ba? Buyot, o kaya i-cover sa mukha na nakalagay lang yung butas na para sa mata para hindi makilala yung ating mga kababayan. Ituturo yung kapwa Pilipino sa mga Hapon para mahuli o ma-identify as commander or whatever. Hindi naman siya naiiba sa nangyari sa pag-aresto ng ating Pangulong Duterte. Ito nga lang hindi siya nakatakip ang mukha, nag-aresto. Pero imagine, sarili mong kababayan isusuko mo sa ibang bansa sa dayuhan
Eh di pag-iinsulto yun eh. Ikaw na nag-aaresto, masaya ka dahil aresto mo, pero ang impact nun sa buong mundo, sa global audience, ang tingin lang sa atin, tinatraidor natin ang kapwa natin Pilipino. Meron naman tayong korte sa ating bansa. Wala ba tayong tiwala sa ating hudikatura o ating judicial system? Dito mo na litisin ang ating dating Pangulo. Dahil patunayan mo na dito, hindi dito sa ICC. High-tech naman kagad. Tingnan mo sa Netherlands ngayon. Sa The Hague. Araw-araw nagrarally ang ating mga kababayan doon at sinisigaw ang pangalang Duterte at bring him back o bring him home. O di ba? So, kita mo maraming nagmamahal sa ating dating Pangulong Duterte, lalo na ang ating mga OFWs and even our foreigner friends, no? Talagang sold out sila kay Duterte. Panalo daw si Duterte sa ginawa niyang war against drugs. O sabihin, saludo sila sa ginawa. Tapos nung panahon ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya ang pauso ng build. Imagine, nabuksan yung Skyway 3 dyan sa may galing na Balintawak hanggang Buendia ba yan? Ang bilis ng biyahe papuntang airport. Tapos maraming mga tulay, mga government infrastructures na nagawa ng panahon ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At siya rin ang dito sa may subway, no? Mula Taguig hanggang Balintawak po yan, inuumpisan po yan. Pero pag upo ng itong kasalukuyang presidente, parang natingga ang ibang projects. At nangako itong kasalukuyang presidente natin, na si Pangulong BBM, na itutuloy niya ang advokasya ng ating dating Pangulong Duterte, build. At saka binansagan pa naman kanilang tandem ni BP Inday Sara ng Uniteam. Hindi na Uniteam eh. Uniwarak na. Uniwarak. Hindi na, nag-away-away na. So, nawala na ang dapat dahil nakikita tayo ng Diyos, dapat nagmamahalan tayo, no? Yung presidente at vice presidente. Dapat tandem at in harmony. Hindi nag-aaway at tinitira na ngayon ang mga Duterte. At ito nga si Baste, no? Yung anak ni dating Pangulong Duterte na mayor ngayon sa Davao, nagsalita pa na ang iyong ama ay pinalibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani dahil matagal nakabimbin yung labi ni dating Pangulong Marcos Sr., no? Pero nung umupo si dating Pangulong Duterte, pinalibing niya yan. Tapos ito ang ginanti ng ating salukuyang administrasyon. Pinakulong ang tatay nagpalibing ng tatay ng kasalukuyang presidente natin sa bansa natin. Okay? So, kayo mga kababayan, hindi ako baka sabihin nyo, pumapabor ako sa isang tao, akin analysis lang. Kita naman obvious talaga ang nangyayari. At ano nangyayari sa bansa natin? Nagtaasan ng mga bilihin. Para bang na-stagnant yung mga proyekto ni dating Pangulong Duterte, yung build. Parang wala akong nakikitang build eh. Na talagang tatak Marcos na projects, no? Wala talaga. Ewan ko lang, pero nung panahon ni Pangulong Duterte, pati nga yung mga bagon sa mga trains natin na gumanda at ang pagitan ng pag-alis ng train at saka sa susunod na train ay umiksi. So, gumanda. Hindi na masyadong nasisira ang ating mga train. Okay? So, gumanda talaga. Sa akin, obserbas ko ng mga kakapatid. Kaya para sa akin, yung pag-aresto ng ating dating Pangulong Duterte ay isang sampal bilang isang bansa, no? Meron tayong sariling sovereignty, o sa English pa. Sinampal tayo ng kapwa natin Pilipino. Sinuko ang ating kapwa Pilipino sa isang banyaga na korte. No, hindi naman tayo miyembro na. Okay? So kayo mga kapatid,
hanggang dito na lang ang aking personal na reaksyon o opinion o analysis sa nangyayari sa ating bansa ngayon, lalo na sa pag-aresto ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ako'y umaasa na itong kanyang lawyer na si Attorney Kaufman ba, na parang British-Israeli ba yun? At ay maidipinsa niya ng maayos ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at maibalik na dito sa bansa natin. Kawawa, ano? Ang mga apo niya, namimiss na siya, si Kitty, siyempre si Hanilet, ang kanyang asawa. Mga anak niya, sila Inday Sara, sila Pulong, sila Baste. At siyempre, yung mga kababayan natin sa Davao at sa buong Pilipinas at sa buong mundo, mahal na mahal si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun lang po. Kayo, kung may sarili kayong analysis, kayo na bahala mag-isip. Timbangin nyo. At kayo na bahala maghusga kung tama ba ang aking analysis o opinion na para tayong sinampal ng kapwa natin Pilipino dahil isinuko natin ang ating kababayan sa isang international court o sa isang banyagang korte na pwede naman siyang litisin muna dito sa ating lokal na korte sa bansa nating Pilipinas. Umiiyak, nagdurugo ang aking puso sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, ano? Parang panahon pa ni Bonifacio, no? Si Bonifacio, parang trinidor ni Aguinaldo, ganyan. Tapos yung mga makapili, paulit-ulit na lang, no? History repeats itself. Kailan ba tayo magbabago bilang isang Pilipino? Na pag-iwanan na tayo, ang Vietnam, ayun na, maarangkada ng Vietnam, samantalang dati mga refugees lang natin yan. Ang Koreano, tinulungan natin noong 1950s sa Korean War. Ngayon, ang layo-layo na, milya-milya na ang layo nila sa atin pagdating sa pag-asenso. Okay, hanggang dito na lang ako mga kababayan sa aking comment about the arrest of our former President Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nakaipit o nakapiit sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat po. Lagi kayong manood, mag-subscribe, mag-share sa aking YouTube channel. Ito si King Prince para sa Travel 369. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good. Amen.